Get inspired. This video showcases Buga Elementary School's remarkable journey towards becoming a resilient learning community. Discover how we've overcome the challenges of natural disasters and maintained a commitment to education regardless of the circumstances. We're proud to share this story with our DRRM team, visitors, and guests. Buga Elementary School is located in Santa Elena, Hagonoy, Bulacan. It's a close-knit community that can be reached by what they call padjak, or a type of bicycle taxi. It can also be reached by traveling via boat. During heavy rains, the roads become muddy. This requires teachers, learners, and other people going to Buga Elementary School to walk. During dredging or embankment works, also known as pagbubuga or pagtatambak, some parts of the road become impassable. Therefore, the school can only be reached by walking. Let's watch some videos that tell the story of how Buga Elementary School began. Ikwento ko yung kasaysayan ng pagkakaroon ng Sitio Buga. But actually, ang totoong pangalan niyan sa mga request ay Medalla Milagrosa Elementary School, Sitio Buga, Barangay Santa Elena, Hagonoy, Bulacan. Ang istorya po ng pagkakaroon ng na paaralan sa Sitio Buga, nung mga panahon kasi iyon, nung ako'y school head ng Santa Elena Elementary School, yun po kasi bago ka makarating sa Sitio Bugang iyon, na ang lalakaran mo ay pilapil, na maputik na, madawag pa. Yung kabila ay malalim na palaisdaan, yun namang kabila ay malalim na ilog, na puro tulos ng kawayan. Na-witness ko yung hirap ng mga batang nag-aaral doon. Yung mga bata, aalis ng maaga, maglalakad, bagong paligo. Pagdating sa flag ceremony, uniforme nila, makikita mo yung mga tilansik ng putik na umaabot hanggang ulo. Kasi nga, nakatsinela sila. O kaya naman, nagtatanggal sila kung ayaw nilang matilansikan yung kanilang damit, nagtatanggal sila ng tsinelas, nakatapak. At pagdaahon, saka sa palang naghuhugas ng paa. Siyempre, amoy putik. Umaamoy na sila sa pawis. Sa haba ng nilakad nila, kahit bagong paligo sila, babaho na sila. At saka makikita mo yung pagod nila ng paglalakad, makarating lang sa Santa Elena Elementary School. Marami na akong nabanggitan na mga nakakausap ko. Yung mga politiko, yung mga barangay leaders, mayor, congressman, governor, basta't yung tapos sa DepEd, hanggang nagkaroon ng, parang naging challenge na may kumandidato ng barangay captain dito sa Santa Elena, sa June, mag-umpisa grade 1 and 2. Sabi ganyan. Ayun. Yan ang naging istorya. Wala itong building. Yung grade 1 and 2, doon lang sa bisita ng Medalla Milagrosa, doon sa Sitio Buga. Namin inilagay, pinaghati lamang yung grade 1 and 2. Na nagkataon naman na
2 teacher agad ang ibinigay ng superintendent noon. Kasabay noon ay inilapit na namin sa Secretary of Education. Nag-grant naman yung WIS, nagkaroon na agad ng isang building. So, ang una, grade 1 and 2 muna sa bisita, then 3 and 4, 5, 6. So, nung second year agad, kasi talaga, nung makita nila na ginagawa ang mga building, talagang yung mga magulang doon ay inano na nila yung mga bata. Na yung teacher niya sinama ko si Ma'am Mona Lisa Martin. Bilang kauna-unahang nagsilbing teacher in charge sa Buga Elementary School, ito ang pinaniniwalaan ko. Way back 2006, nang ipinagkatiwala sa akin ang paaralan na ito. Paano na yung isang madamong lugar, dadalawa ang classroom, walang flagpole, walang school stage, walang security fence. Talagang literal na itinayo ang 2 classroom doon sa isang tila ihawig na lugar. Nandun yung adhikain namin na makapag-put up ng isang elementary school sa City Buga dahil papadami na rin ang tao doon. Miniting namin ang komunidad. So, ang lahat ng mga magulang na may anak na pwedeng mag-aral sa grade 1 hanggang grade 6 ay pinulong at inayos namin ang documents. Nandong kahit baha, nagmamapping kami. Kahit na umulan, bumagyo, lahat kinakausap namin, barangay, captain, barangay officials, mga iba't ibang organization. Tapos, pumupunta pa kami sa Kapitolyo. And then, nung una, taong 2002, ito ay ginawang annex lang ng Santa Elena Elementary. Nagsimula lang sa grade 1, grade 2, and grade 3. And then, 2004, naayos na ang documents nito. Nabigyan ako ng pagkakataon na maging teacher in charge noong 2006. At kaya nung ako'y naging TIC sa Paaralang Buga, nadatnan ko to 4 lang na mga guro. And then, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng iba't ibang stakeholders, barangay officials, and yung mga individual, and then sa tulong na rin ng mga magulang na naroroon, ay madali naming yung sinasabi kong dinatnan mong walang kaayos-ayos na lugar ay nagkaroon ng flagpole, security fence, stage, and then naging ganap na ng mukha ng paaralan siya after 1 year. And then 2007, nag-grant yung aming newly constructed building na mayroong 3 classroom. At nag-grant na rin na mag-offer kami ng mula grade 1 hanggang grade 6. Complete elementary school na siya. At pinalad nga po tayo na pumasa sa principalship exam. Kaya taong 2007, nalipat po ako sa paaralan sa Nicolas, sa mas malaking paaralan na established na school. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, sa pakikipagtulungan ng community, ng iba't ibang mga from LGU, NGO, at sa approval na rin ng DepEd, ay iiwan natin ng Paaralang Buga o iniwan natin ng Paaralang Buga nang maayos na siya. Complete element level, and then yung facilities ay kompleto na sa biyaya ng Panginoon. Ako si Teacher Lorena Talonga Insosyo, isa sa pioneer teacher ng Buga Elementary School. Simple lamang po yung pagbubuhay ng mga bata sa Buga Elementary School. Noong mga panahon po na yun, wala pang kuryente sa paaralan at wala pa rin supply ng tubig. Dahil sa mababait ng mga parents doon sa Buga, binibigyan po nila kami ng tubig, nag-ilib sila ng tubig para magamit namin yung banyo doon sa classroom. Kahit simple yung pamumuhay, maayos naman po kami nakapagtulong. Hindi naging hadlang yung init para hindi matuto yung mga bata. Sa pagtuturo namin doon, mayroong adventure, mayroong katatakutan na nangyari, pero hindi yun naging hadlang para lumipat kami ng paaralan ni Teacher Normie.
yun yung naging experience ko sa Buga Elementary School, na kahit na mahirap, nandun pa rin yung dedicated namin na maturuan ng maayos yun. These photos and videos offer a glimpse into Buga Elementary School before the pagbubuga or dredging process began, showcasing a clean and spacious environment where learners could move freely and participate in various activities.
The community's roads outside Buga Elementary School were the first to undergo the embankment or dredging, resulting in higher ground levels outside compared to the lower level of the school grounds. Because the ground level outside the school was higher, even light rain, sometimes combined with high tide, quickly flooded the classrooms and school grounds. Currently, Buga Elementary School is undergoing an elevation project funded by generous donations, reinforcing its commitment to providing a safe and sustainable learning environment for our learners. This initiative showcases how collaboration and proactive measures can enhance disaster preparedness in schools. After months of dredging or pagbubuga, this is the current state of Buga Elementary School. SDO Bulacan, Buga Elementary School stands as a model of resilience and community partnership in disaster risk reduction and management. Faced with seasonal high tides that threaten learning continuity, the school has leveraged strong ties with the community by utilizing privately owned spaces to ensure that education remains uninterrupted. These are what we call the stations. These are privately owned spaces lent by kind people in Buga, Santa Elena, Hagunoy, Bulacan, where our learners' face-to-face classes are held.
tuloy pa rin ang aming pag-aaral kahit putik ang aming dinadaanan at ulan at init ang aming nararanasan. Walang makakapigil sa amin na mag-aral. At nagpapasalamat ako sa mga minamahal namin guro at magulang na palaging nakagabay sa amin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ranalyn Bacurayo, SCLD ng Buga Elementary School. Ako po ay natutuwa na kahit po bumuga sa ating paaralan, patuloy pa rin po nagsasaga ang mga guro upang maturuan kami ng maayos. Magandang araw po. Ako po si Leonora Alfonso, SPTA President ng Bugay Elementary School. Ang masasabi ko lang po sa Bugay Elementary School, sa kabila po ng mga pangyayari ng high tide, ay nagagawa pa rin ito ang pagpapatuloy ng pag-aaral, pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral. Una po, hindi pumayag ang mga kaguruan na mag-module lang ang mga bata dahil iba pa rin po talaga ang face-to-face na pagtuturo. Kaya po bago po magkaroon ng dredging o pagbubuga, ay nagkaroon po ng emergency meeting para po sa pagkakaroon ng mga temporary classrooms ng mga mag-aaral. Kasama na po rito yung aming bahay na naging classroom ng kinder at grade 2. Salamat po. Ay, magandang araw po, mapagpalang araw po sa lahat. Ako po si Dr. Lourdes Viviana, ang Public Schools District Supervisor ng Hagonoy West District na kasalukuyan po ay nagawang dredging operation ay halos 3 hollow blocks po na patong ang naging taas. Yun po ay malaki na kaginhawahan na lalo na po yung dadating po ang panahon na hindi mababaha at tuloy-tuloy ang pag-aaral, ang face-to-face classes ng mga mag-aaral, pati din po ang mga teachers ay talagang makakatuloy ng maayos dito sa paaralan. Maganda at ang mga bata po dati nakaptapak, nakachinelas, nadudulas, pero po ngayon dahil sa ginawang pagtatambak to dredging ay talagang makita mo po nakasapatos na sila, hindi na sila naiiwan sa makabagong moderno ng pananamit at ganun din po ang mga bata masisigla dahil nga tuloy-tuloy ang klase nila sa paaralan. Napakahusay ng mga guro na nandito sa ating mahal na paaralang Bugay Elementary School sapagkat nakikita natin yung pagiging malikhain at mapamaraan ng mga guro kung paano nila matuturuan ang kanilang mga estudyante sa gayong merong mga suliranin na ginagawa dito sa ating paaralan tulad itong pagbubuga, ngayon ang draga, nagawa nila na magkaroon ng alternative na silid-aralan kung saan yung silid-aralan ay nandito na mismo sa mga tahanan ng pamayanan. Ang nakakatuwa dito kung titingnan natin ay yung samahan ng mga magulang, ng mga guro sa paaralan para mahikayat yung mga bata sa pagsisikap na makapag-aral ay nagpapatuloy. Nagkikita-kita pa rin yung mga kaklase, natatapos nila yung school year, nakakita pa rin nila yung kanilang guro. Ito isang magandang halimbawa na yung edukasyon ay walang rason para tumigil. Laging mayroong paraan para yung ating edukasyon ay maipagpatuloy at walang makakapigil para yung pagsisikap ng mga bata na magtagumpay ay ating ibahagi sa bawat mga bata at estudyante. So, magandang umaga po sa ating lahat. Ang paaralan sa Buga, ang Barangay Santa Elena ay nagplano na masolusyonan ang kanilang hinanaing tungkol sa baha ng kanilang paaralan. Ang inyong lingkod ay tumugon sa kanilang kahilingan na masolusyonan ang kanilang hinihiling. Katungan ko po dito na pupunta si Congressman Danny Domingo at ang DPWH para po solusyonan ang kanilang hinanaing. Ang hinanaing po nila na matabunan ng kanilang school at mataas yung flooring ng kanilang school. Ngayon po ay nataas na naman noon. Ngayon ang kanilang hiling, yung bakura nila nataas na po, nabuga na po ng draga. Isa lang pong masasabi ko sa mga guro na nagtiyaga at na sumikap para matuto ang mga bata na kahit po sa
makisuno sila sa isang bahay, mapagpatuloy lang po ang kanilang pagtuturo. Ginawa po nilang manghiram ng solar sa isang bahay. Kahit po sa isang bahay, hiwa-hiwalay po yung pagtuturo nila. Kung sino man po magpahiram ng bahay, doon po sila lumalagay. Ang masasabi ko po magandang malaking paghanga ko po sa mga guro at sa ating pong principal ng Sitio Buga. Sa kanilang malasakit sa mga bata ay nakaisip sila ng plano upang mapagpatuloy nila ang kanilang pagtuturo sa mga estudyante. Sa kabila ng hiniling nila na matabunan niya yung school, tuloy-tuloy pa rin pag-aaral ng mga bata. At bibigyan nila yung kung ano man ituro sa mga bata. Yun lang po, isang magandang araw po. Saludo po ako sa inyo po, mga guro at principal ng Sitio Buga. Despite this situation, Buga Elementary School proudly continues to achieve high standards of learning. Magandang araw, ako po si Miss Apolonia, Community Service Coordinator ng Institute of Physical Education and Athletics sa University of Santo Tomas. Partner community po namin ang Buga Elementary School. Siya ang kauna-unahan kong partner na institution. Bakit Buga Elementary School? Unang-una, nung nakita ko po yung lugar, ito yung mga lugar na dapat binibigyan ng atensyon. Hindi lang po ang tulad namin na nasa ganitong gawain ng university, kundi pati po ng pamahalaan. At hindi natin, lalo na po kami, hindi namin ma-imagine na merong ganitong lugar pa rin pala na hindi masyadong nabibigyan ng atensyon. Lalo na malapit lang po sa Manila, pero medyo challenge puntahan. Dahil nga po ito ay kailangan lakarin o kaya ay magbike nung panahon na yun. Kaya yun po yung nagbigay sa amin ng attention para ito ay maging partner community. Nang sa ganun po, kahit papaano kami ay makatulong sa mga bata. At ang unang-unang naging project ko po dito ay 383 na tsinelas. Kasi ang mga bata ay pumapasok sa eskwelahan na minsan ay hindi po ganun pakaayos ang mga sapi nila sa paanong mga panahon na yon. At ang sumunod po naming project ay ang magkaroon ng family day, ang eskwelahan at ang aming departamento. Naging proyekto rin po namin dito ulit ay ang mamigay kami ng mga gamit sa eskwelahan, bag, payong at iba pang kagamitan ng mga bata. At nagkaroon po ulit kami ng mga sumunod na family day kasi napapansin po namin sa mga bata na hindi sila ganun nakakapunta sa bayan, lalo na po na nandito lang po sila sa sitio. So nung nagkaroon po kami ng family day noong isang taon, nilapit naman namin si Jollibee. And true enough, nagkaroon po kami ng misa at si Jollibee nandun. And kita po namin yung kasiyahan sa mga bata kasi ang sabi nga po ng mga bata, nakikita lang po ang Jollibee sa TV. So yung pong kasiyahan na nagbibigay natin sa mga bata, isang napakalaking lubag po sa puso namin na kahit papaano may napasaya po kami na mahigit 300 bata. At taon-taon din po ay tinutulungan namin ang kanilang physical na aspeto. Ito po ay nagtuturo kami ng sayaw,
ng mga sports or yung sports for all na tinatawag namin. So simula po kinder hanggang grade 6, may mga nakatalaga po kaming dapat ituro sa mga bata na ginaganap tuwing Huwebes. At ang isa pa po ay ang nitong February 15, nagkaroon po kami ng binyagang buga. Kasi may mga bata rin po na hindi pa nabibinyagan simula kinder hanggang grade 6. So, para sa amin po yon, hindi lang po physical, emotional, pati po spiritual na aspeto ng mga bata sa Sitio Buga ay sinusubukan din po namin silang medyo palakasin. At may mga naka-line up po kaming project na para mas makatulong pa sa mga bata ng Buga. At sana po ay tuloy-tuloy ang pagtulong at tuloy-tuloy nating tulungan yung mga bata sa sitio. Anak ko po si Stella May P. Reyes at Andre P. Reyes na bininyagan po sa programa ng Binyagang Buga ng UST. Ako po'y nagpapasalamat sa mga punong guro at mga guro na nagpapatuloy sa pagtuturo sa kabila po ng mahirap naming sitwasyon dahil ang amin pong eskwelahan ay binubugahan. At papasalamat din po ako sa mga magulang na nagpusang pagpatuloy po sa mga estudyante para po makapag-aral pa sila at maipagpatuloy po nila yung pag-aaral nila sa kabila po ng hirap ng sitwasyon namin dito sa school. Maraming pong salamat sa pagtutulungan po ng bawat isa. Ako po si Marlene B. Malquetar, anak ko po si Nicole B. Malquetar. Salamat po sa UST. Siya po na isa napili sa scholar sa Buga Elementary School. Maraming salamat po sa punong guro, sa guro na patuloy na guro sa mga anak ko po. Maraming salamat po.
edukasyon, ang Buga Elementary School ay patuloy na magiging matatag para sa sinumpaang tungkulin. Sama-sama, kapit-bisig, buong pusong magsisilbi para sa bata, para sa bayan,